Yan po sa inyo, kapatid. Good evening po, Kuya Tito. Good evening po, dito. Mga another 3 minutes siguro po. Then we will start. I think mayroon pang nalagyan. Tatawagan lang po ako mga kapatid. Kasi gusto kong sumama yung si Brother Ed. May bago tayong kapatiran na gusto kong sumama. Kararating lang po galing Pilipinas. Dating kasama natin sa gawain sa Jeddah. Nandito po ngayon sa Auckland. Nagbabakasyon po sila. Hello, Kuya Ed. Hello, nakapunag ka na. Ganon. Ay, oo nga, no. Dahil pala lumipat ka pala mula sa Philippines, o tatanungin ka niya eh. Ano na yan, kasi nga lumipat ka dito sa New Zealand kuya. At kasi parang sa regenerated questions yan. Security, ano lang yan. Sige po, i-access mo na lang. Ignore mo lang kung may nakalagay na ignore dyan. Security, ano lang yan, security questions para alam nila na. Po? Hanggang 9 o'clock po ito, kuya. Sige po. Sige po, bye. Ano po bang tama? Sino pa ba wala? Okay, I think pwede na yun. Si Brad Arnel, mukhang hindi natin makakasama dahil nasa US siya ngayon eh. Si Brad 13, wala po kasi nagsi-celebrate ng birthday. Kaya wala po. Sige, pwede na po tayo magsimula mga kapatid. I would like to request Kuya Tito kung pwede po magsimula sa panalangin. Yan po. Tayo po yumukod po at pumikit. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito, Diyos. Salamat, Lord, sa pagkakataon muli na kami binagyan niyo po, Panginoon, ng oras at kalakasan, Lord, sa pagtitipon muli, Lord, sa pamagitan ng online, O Diyos. At, Lord, hinihiling namin, Lord, Ama, ang aming mga kahinaan at kakulangan, Lord, kami patawarin niyo po, Panginoon. At Lord Ama, salamat po Diyos Lord sa inyong presensya Lord, inyong kabutihan, inyong pag-ibig Lord sa amin. Lord, salamat po sa buhay din po ni Pastor Tony Lord Ama na mayroong binigyan niyo po siya Lord ng pusong mapagpakumbaba, pusong mapaglingkod Lord sa gawaing ito Panginoon. Salamat po Diyos Lord, kayong manguna Lord sa bawat isa. Ibukas niyo po ang aming mga puso't isipan sa pakikinig at pangunawa po Panginoon. Salamat po Diyos Lord sa oras na ito na kayo ang aming gabay at ang aming teacher sa gabing ito, Diyos Lord. Purihin po kayo. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po. Salamat po, kapatid. Kuya Roger, nandiyan na po ba kayo? Opo, Pastor. Good evening to everyone. Sa namin, brother. Opo. Okay. Sa gabi po ito, mga kapatid, ay pagpapatuloy natin yung ating simulan na lesson. At ang pamagat po ng lesson natin na sinimulan natin last week, hopefully matatapos tayo ng gabi sa lesson na to. Ang pamagat po is, why is there a need to balance church and family? Bakit nga ba ulit? Ano po ba ang dahilan? Kumuha nga po ako ng isang sasagot nito. Julius, mahalaga po ba? Ano po yung inyong natutunan last week?
Amen, Pastor. Sadya pong mahalaga na kailangan balance po ang church sa family sapagkat bilang isang leader, we should also a good family leader kasi kung paano natin may ma-manage yung church kung hindi natin ma-manage yung ating pamilya. So, yun po ang kahalagahan ng na kailangan balance po yung church and family. Yun lang po. Isa sa mga natutunan ko rin po, no? Tama po sabi po ni Kuya Julius, salamat po Kuya. Natutunan ko na yung level ng influence mo sa church ay nasa level ng yung level ng standard mo sa family mo. Ibig ko pong sabihin, kung gaano kahalaga sa iyo ang pamilya mo, ay yun din yung sukat na pwede mong gamitin doon sa church. Kung napapabayaan mo yung family mo, pabayaan mo rin yung church. Yan po yung aking ibig sabihin. Kaya napakahalaga po, kagaya dito sa ating unang tinalakay last time, na napakahalaga na i-balance natin yung church and family. Sister Leia, ano pa po ang gusto niyo? May gusto niyo pa bang gusto kayong idagdag pa doon sa sinabi po ni Brad Julius? Tama po yung sinabi ni Brad Julius, Pastor, na kailangan nga po nating mabalanse yung ating paninilbihan sa ating pamilya at sa ating church. Kasi nga po, yun nga po, pareho kasing mahalaga sa Panginoon ang ating serbisyo sa ating pamilya dahil sila nga po yung ating first na ministry. And then, ganoon din po sa ating church, kasama din po sa utos ng Panginoon na kailangan nga natin po din na magbigay ng service dun sa church po, Pastor. Okay, great. Kapatid. Meron pa po tayong 3 natitirang video o yung webcam kung gusto niyo pong pwede rin po, no? Kung gusto niyo pong magpakita sa portal. Okay. So, last week ay tinalakay po natin bakit kailangan, no? At isa sa mga napag-aralan din po natin, natalakay natin last week is that welcome po, Sister Janet. Pasok na. Hello, ate. Okay, Sister Janet. Natalakay natin po last week, mga kapatid, na based sa statistics po, regarding ministers' families in the U.S., ang sabi po natin last week sa nabasa natin, recent studies reveal an alarming trend. Many church leaders are failing to build successful families. One survey reported that 80% of pastors believe ministry has affected the families negatively. Another 33% said that ministry is an outright hazard to the family. Similarly, Focus on the Family, ito po isang TV program, reported that 53% of pastors' wives are depressed. Perhaps the most alarming data is that 80% of adult children of pastors surveyed have had to seek professional help for depression. So, hindi po magandang patotoo itong statistics na ito, no? At siyempre, bilang tayong mga manggagawa ng Panginoon, ayaw natin na mangyari ito sa mga pamilya natin na naglilingkod tayo, pero at the same time, napapabayaan natin ang pamilya natin. So, napakahalaga po na mabalance natin yung ating ministry at yung church and family. Then, sabi po dito sa tanong natin, kanina tanong natin, why do we need to balance church and family? So there are 2 reasons why we need to balance church and family. Number 1, pabasahin niya po natin si Ate Janet. We want to hear your voice, Ate Janet.
Number one, because the family qualifies or disqualifies a person from church leadership. Okay, the number 2 po. Because the church illustrates the family and vice versa. Ayan, tama po kapatid. So doon po sa number 1, Ate Janet, ano po yung inyong pagkaintindi doon sa number 1? Ilakas lang po. Sige, Pastor. Do ka join ko lang. Sige. Parang, sige, magbigay na lang po ako ng idea ko dito. Yung number 1 po ang understanding ko dito, Pastor, is yung family kasi, like, kung minister ka or pastor ka, it reflects po kasi yung pag pag magulo yung family, and then church leader ka, parang mahirap i-reconcile. So, alam naman natin na lalo siguro among us Filipinos, masyadong na-criticize tayo or na-criticize yung isang leader sa church. Kung yung family ay nakikita na they don't live na aayon doon talaga sa salita ng Panginoon. So, it could either talaga qualify or disqualify yung church leader. Okay, amen. Salamat po, ate. Alright, tama po yung sinabi nyo, sis, kasi we cannot really serve the Lord in the church if our families are broken, no? Okay, so puntahan po natin yung mga factors or basahin muna po natin yung sinasabi po dito sa ating text. Napag-aralan na pala natin ito last week. Sorry po, no? Let's just have a summary of what we have discussed last week. Sabi po dito, any church leader, whether pastor, missionary, or a worker of the Lord, must be faithful to his or her spouse. He manages his household well and has his children under his control with all dignity. The reason or the rationale is so simple. How can he take care of the church if he does not know how to manage his own household well? Thus, the family qualifies a person into the church or into church leadership. So let's just see some of the problems discussed natin to last week, or potential problems about the minister, missionary, or worker or worker's family. Ito po, no, ito yung number 1. Ito yung isa sa mga problema, misplaced priorities. Kumbaga, hindi na ilalagay sa tamang priority. Kumbaga, meron po tayong illustration nito eh. Yung rocks, stone, sand, gravel, tsaka water. Do you know that illustration, kapatid? Yung illustration po na ito, halimbawa, ilalagay nyo po yung 5 elements na yon doon sa isang bucket. Ano yung unang-unang ilalagay nyo? Sister Juvie, sa'yo po. Kung halimbawa, doon sa isang bucket, yung timba, at meron kayong 5 items na gustong ilagay doon. Rocks, tama, rocks, gravel, sand, at saka, 4 lang pala, at saka water. Ano po yung uunahin nyo? Malalaki po. Ang rocks po. Yan, yung rocks po, no? Then susunod, Stones, yung mga maliliit na. Tapos sand. yung gravel, then sand, saka water. Ano kaya kung i-reverse nyo yun? Ano mangyayari? Overflow. Hindi magkakasya, Pastor. Opo, hindi siya magkakasya. Tama po yun, no? Sabihin lamang natin dito is, kailangan natin
tingnan kung ano yung pinakamalaki doon sa mga bagay na kailangan ilagay natin doon sa top. Ano ba yung top priority natin? Kasi hindi naman pwede lahat puro top priority. Otherwise, magkakaroon ka talaga ng misplaced priorities. So, ano ba yung ilalagay natin sa top? Ano yung susunod? Ano yung third? Ano yung fourth? Para sa ganon ay nagagawa mo pa rin yung ginagawa mo sa Lord, sa family mo, sa ministry mo. So, meron siyang tinatawag na coordination. At ang sabi nga po dito sa ating outline, na while the families and the ministries are both important, we must not place the needs of the ministry over the needs of their family or our family. This is simple neglect, sabi po dito. One example could be the time one consumes in counseling church members and yet cannot find. This could lead to resentments. Kaya ko po alam to sapagkat naging experience ko na po ito. Lalo na hindi po ako dahil naka full-time na ako. Aside from being full-time sa ministry, aside from full-time sa trabaho, yung ministry pa, no? Kaya nagkakaroon ng yung wife ko tsaka yung aking anak. Kaya minsan hindi ko rin masisisi yung aking anak kung bakit nagkaroon siya ng statement na wala kang time sa family. Ganun. So, nung na-recall ko yun, nung nangyari po yun, ay natuto ako, no? Which is malaking lesson sa akin po yun. At I think ang naging lesson nito sa akin is that ayaw ko rin mangyari sa inyo po yung nangyari sa akin. Ayan. Then, unfair expectations. Ito pa po yung isang problema na nangyayari ko minsan sa family. Bakit, ang tanong ko kasi dito, why are minister's wife discouraged and children unhappy? This is because of wrong perception. Minsan, no? Na sabi kasi dito, unfair expectations, our spouses and our children should be able to live normal lives. They must be allowed to be themselves and not be subject to other people's magnifying glasses. We must be on guard not to put so much pressure so as to suffocate them. This could lead to lack of self-image and rebellion. So, sinasabi dito, kung minsan, sa mga ibang churches po, yung minister, hindi niya na i-defend yung family niya doon sa mga nakikita ng mga siguro napapansin ng church members. Sa halip na depensahan niya yung kalagayan ng family niya, ang nangyayari tuloy, pati yung pamilya niya ay nasisisi niya. So, which is, at the end, lahat pare-parehong napapahamak. So, sabi po dito, mga notes ko dito is the family cannot be expected to have the same level of spirituality and commitment as the minister has. Sabi dito, na kagaya ng minister, it is important that his wife and children are serving the Lord comfortably and not under compulsion. There are situations na parang yung mga pamilya ko minsan ay napipilitan na lang silang mag-church because yung father or yung husband is a minister. Yun yung isa sa mga bagay na nagiging cause ng rebellion sa family. Then, lack of communication. Ito po isang problema na na-discuss natin last week. Sabi nga dyan, the high attention demand from the church can emotionally and physically drain the minister to the point of losing steam and thus failing to the needs of the family. Minsan yung panahon ng isang minister ay nauwi na lang lahat doon sa church. Na pagdating sa bahay, pag-uwi niya ay wala na siyang time para makipag-usap sa kanyang pamilya.
So, sabi ko nga po dito, busyness should not be an excuse of lack of communication. There must be enough allotted time to family to talk about family life and not church life all the time. There can be cases po na some churches na ang mga ministers, pagkagaling sa office sa church, pag uwi ay church pa rin ang pinag-uusapan o yung mga issues sa church, which is hanggat maaari ay may kasabihan nga eh. Naalala ko po nung nasa Saudi ako, na pagka umuwi ka sa bahay mo, ano man yung ginawa mong trabaho, huwag mo nang iuwi sa bahay. Sabi niya eh. Sabi po ng kausap ko. At sabi pa po dito, it is allowing our spouses and kids to share their needs and stories at school and friends. Communication unveils the things that need to be prayed for to the Lord about the family. So, pagka mayroong communication sa family, na maayos yung family natin, ito yung pagkakataon kung saan yung ating asawa, yung mga anak, na i-share nila yung needs nila, yung stories nila sa school, yung experiences nila sa friends nila. At ito din yung time kung minsan na-unveil o naihahayag yung mga kailangan na lang ipaalam sa mga pagkakataon na naipagpipray ng minister or ng isang worker, yung mga nai-reveal na yan ng mga anak. Yan, kung minsan may mga sinasabi ng aking anak na mga encounter nilang, halimbawa, yung mga dreams nila. No? Yung mga dreams nila. Minsan naisi-share sa akin yung mga anak ko yung mga dreams nila. So, ito yung opportunity na kung saan, ganun ba? So, I think maganda nga yun. Kailangan pag-pray natin. So, yun po yung sinasabi natin dito na kahalagahan ng communication. Then, last week also, we discussed about lack of quality time. Ayan, no? If you lack communication, definitely, one of the reasons why there is lack of communication because of lack of quality time. So, napaka quality time sa ating mga pamilya. At sabi ko nga po dito, ministers need to understand that the responsibility is not only church but family as a priority. There are many things that needs to be looked after in the home, such as children needing the father's guidance, the father's advice, the father's household participation, such as household chores, food for the family, and many more. Tama po ba yun, mga kapatid, na kailangan din yung tatay ay mag-participate sa mga gawaing bahay? Oo. Sister Ruth, nandiyan si Sister Ruth. Gusto natin mapakinggan yung post. Tama siya po, sabi ng mga meeting. Pastor, matindi yung sagot kanina. Dapat lang. Dapat lang ba? Sis, tama yun. Tama yun, sis. Buti mga sumasagot niyan dito sa natin, sa pag-aaral natin, mga sister, no? Puro sister ang sumasagot. Tama po yun, mga kapatid, no? Na kailangan yung tatay mag-participate doon sa mga gawaing bahay. Hindi lang po gawain nanay kasi yun eh. At kapag ginawa po ito, no? Sabi ko nga dito sa akin sinulat dito, it is important that the ministry does not fall short of the minister does not fall short of his responsibilities if he is to be an effective witness of Christ, first for his family. Kung gusto mo maging effective ka sa paglilingkod mo sa Panginoon sa pamilya mo, kailangan wag mong iwasan yung mga responsibility sa bahay. Tama po ba? Amen? Hindi natin tinatakasan yon, yung mga responsibilidad na yon. Minsan may mga ganong mga tatay eh. Hindi ko naman sinasabi sa atin mga kapatid kasi alam ko kayong mga tatay masisipag at saka matsatsaga. Hello?
Tama ba? Amen. Sabihin nyo, kung hindi kay amen, Amen, o amen Pastor. na kayo. Amen. Okay. And then, another, number 5 is wrong assumptions. Sabi po dito, no? Ministers often assume that the spouses should or must understand and support them. Ayan, no? Ito yung problema. Must often assume. Yun yung problema, yung often assume. Sometimes the ministers are just too careless of pouring out all their frustrations in the ministry to their spouses. Parang sinasabi nila is, kundi dahil sa iyo, hindi magkakaganito yung ministry. Ayan, so kumbaga lahat ng issue ay ibinubuhos ng bintang sa asawa. So the spouses then absorb everything and eventually carry more emotional loads than the ministers themselves. So ano mangyayari doon? Nervous breakdown to, no? Sa asawa. At sinulat ko nga dito, as much as possible, the minister should bring all matters of resentment and frustrations to the Lord. Hindi sa asawa, no? Amen? Ito yung opportunity na dalhin natin yung ating mga resentments tsaka yung mga frustrations natin sa Panginoon. Huwag na sa asawa natin kasi marami na rin siyang problema eh. So ito yung pagkakataon na kung saan we pour out our heart upon the Lord and the Holy Spirit will give us wisdom and comfort for all our troubles. No? It is better that you bring the matter, and also another thing is that we can bring the matter to our fellow leaders who can provide wise counsel. So, ito yung pagkakataon na isali natin ang bawat leader para wag susuluhin yung mga nangyayaring mga problema o yung mga pangangailangan sa church. Kasi lahat po tayo ngayon na nakikinig dito, majority sa atin ay mga manggagawa ng Panginoon, no? We should say, lahat nga tayo manggagawa eh. Ayan. At ang kailangan dito, magtulong-tulong tayo. Yung sabi nga ni Apostle Paul sa Galatians chapter 6, let us carry each one's burden. Okay, so ito po yung napag-aralan natin last week. Number 2, why do we need, ano po yung tanong natin kanina? Why do we need to balance church and family? Ito na po yung hindi natin natapos last week, no? Number 2, pakibasa po, Kuya Robert. Number 2, because the church illustrates the family and vice versa. Ayan, okay. Ang ganda po nitong number 2 na to, no? Bago natin puntahan yung mga sagot nito, ano yung pagkaintindi nyo dito, kapatid na Robert? Ayun po, kasi gaya nga po ng paliwanag po natin po kanina na parang ang in-illustrate po ng church is yung family. Kasi unang-una pong halimbawa po, family is composed of anak at saka asawa. So yung church din po, ganoon din po, pastor, na kailangan nga po, yung naliwanag nga po kanina na kailangan balance nga po talaga ang family at saka yung church. So ito po yun. Parang, po. Okay, salamat po, Kuya Robert. Basahin po natin yung itong ating statements dito. Brad Ferdy, pakibasa po, kapatid. The family in the Bible is a microcosm of the Lord's Church. Microcosm, tama po ba yun? Is something such as place or an event that is seen as a small version of something much larger. Bible writers even call the church the household of God.
A successful family therefore factors greatly into the building of successful church. Experience with the family equips a person to deal with the church of God. Let's look at some verses where such comparison is made. Okay. Salamat po, kapatid. Ulitin ko lang po yung nabasa po ni Brother Ferdy. Sabi po na yun daw pong pamilya ay para sa microcosm of the Lord's Church. Ano po ba ibig sabihin nito? No? Yung microcosm ay parang mas maliit na version ng isang mas malaki. Kumbaga, ang ibig pong sabihin nito is that the family is a small version of a local church. Yung family ay isang local church, ay isang church, pero mas maliit siya doon sa isang local church. Nakukuha po natin yung idea po ng microcosm. Amen. Amen. So, church siya, pero mas maliit siya doon sa local church. Of course, ang local church, malaki. Ang local church ay binubuo na mas maraming families. Then, sabi po dito, that the family, the Bible writers even call the church the household of God. So, dito natin makikita na parang ito nga, yung microcosm ang paghahalin tulad ng family. Now, a successful family, sabi po dito, therefore, factors greatly in the building of a successful church. Napakaganda po yung binanggit dito, ano, mga kapatid. A successful family, therefore. Ayan. So, you cannot have a successful church unless you have a successful family. You can never have a victorious church unless you have a victorious family. A defeated family can be a contribution to a defeated church. So if you have a successful family, definitely ay magiging victorious and successful din po yung church. A healthy family can also develop a healthy church. Kaya malaki po yung factor na ang isang family ay isang malusog na family. Sabi dyan, experience with the family equips a person. Yan, gusto ko pong tingnan natin yung salitang experience with the family. No? Kung maganda yung karanasan natin doon sa pamilya, halimbawa, yung tatay ay may mga anak. No? Yung tatay may mga anak, at maayos yung kanyang pamamalakad, pakikitungo sa kanyang asawa, at maayos yung kanyang pakikitungo sa kanyang asawa, ito po ay tutulong para sa kanya, isang bagay na makakapagturo sa kanya kung paano niya i-deal ang church ng Panginoon. Mamaya po, titingnan natin yung sinasabi dito, no? Mula doon sa mga verses na babasahin natin. Ayan, basahin po natin yung mga references natin para po maintindihan po natin na mas maliwanag yung sinabing experience with the family. Kaya nga po mga kapatid, bago tayo pumunta doon sa references natin, gusto kong bigyan natin ng pansin to yung experience with the family. Kaya nga po dito sa pagiging leaders or elders ng church, hindi ba pwedeng hindi pamilyado yung elder Hello? Are you getting the point? Oo, Pastor. Hindi pa pwedeng hindi po pamilyado kasi yung ililid niya ay mga pamilyado. Ayan, no? Hopefully, nakukuha niyo po yung idea ko po, no? Hindi pwedeng isang pastor sa isang church ay single. Kailangan may pamilya siya para alam niya kung paano niya i-deal yung mga problema din ng pamilya sa church. Kasi po, ang local church ay binubuo ng mga pamilya. Ayan, no? Yun yung, kung titingnan natin yung New Testament, lalo na po yung mga sulat ng Apostol Pablo, there is no question about, you cannot see anything in the Bible, in the New Testament, especially doon sa mga sulat ng Apostol Pablo, na ang sinasabi niya diyan na ang elder ay single. No, he always addresses yung pamumuno na yung namumuno ay family man.
Because the reason is because the church is composed of families. Ayan. Dahil nga po, based dito sa binasa natin, is that experience, sabi dito, it's, basahin ko lang po, natatakpan kasi ng experience with the family equips a person to deal with the church of God. Let us look at some verses where such comparison is made. So, ayan, Ephesians chapter 5. Pabasahin po natin si Kuya Alex. Pwede ka ba magbasa, Brad? Sige pa, Pastor. Ephesians 5:22-26. Wives must be subject to your own husbands, as to the Lord. For the husband is the head of the wife, as Christ also is the head of the church, he himself being the Savior of the body. But as the church is subject to Christ, so also the wives ought to be to their husbands in everything. Husbands, love your wives, just as Christ also loved the church, and gave himself up for her, that he might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word. Okay. Punta pa po natin yung susunod na scripture. Pakibasa pa po, Kuya Alex. 1 Timothy 5:1-2. Do not sharply rebuke an older man, but rather appeal to him as a father, to the younger men as brothers, to the older women as mothers, and the younger women as sisters in all purity. Okay. Pabasahin natin si Sister Yvonne. Can you read to us po yung susunod, kapatid? From these passages, we clearly see that the family life cannot be divorced from the ministry of a pastor and missionary. Although there are exceptions to this, the normative is that the minister must learn to succeed with his own family for him to succeed in leading the church. The good news is that this can be attained. Why? Because in the family, we learn the practical application of submission, love, obedience, and respect. From the passages, we learn that the wife must submit to their husbands, just like the church submits to the Lord. The husband must love and willing to give his life to his wife the way Christ loved the church and gave his life for it. In the family, we learn to obey, honor, and respect our parents. There can be a proper balance between the church and the family. A minister does not need to sacrifice one to succeed at the other. Let us look at some of the things we can do. Amen. Salamat po, Sister Yvonne. So, doon sa mga binasa po kanina ni Kuya Alex na mga scriptures, ay maliwanag na sinasabi dito, we clearly see that the family life cannot be divorced from the ministry of a pastor and missionary. Ano po yung ibig sabihin na hindi daw pong cannot be divorced? Brad William, ano po yung pagkaintindi niyo doon? Dito. Ayan po. Ang pagkaintindi ko po is, sabi niya rito kasi, that the family life cannot be divorced from the ministry. Hindi po pwedeng paghiwalin. Sabi niya po rito clearly see the family life cannot be divorced from the ministry of a pastor and missionary. Yun po ang pagkaintindi ko lang na hindi siya pwedeng mahiwalay. Yun po yung pagkakuha ko doon. And, opo. Tama po, no, kapatid. Yung karugtong po niyan, yung pong paliwanag niya kasi sabi diyan, although there are exceptions to this, the normative is that the minister must learn to succeed with his own family for him to succeed in leading the church. So, yung una na sinasabi dito is that kailangan maging matagumpay ka muna sa pamilya mo bago ka maging matagumpay sa church. At may sinasabi pa dito, the good news is that this can be attained. This can be attained.
Why? Because in the family, we learn the practical application of submission, love, obedience, and respect. Bakit po? Sapagkat doon sa passages na binasa natin, ano yung command ng Panginoon sa mga wives? Submit Submit. Ayan. Sino Submit. yung to their husbands. puro mga lalaki sa magot na ito, ah. No? Submit, sabi niyan. Ayan. So, ang pinipicture dito is that, ang sinasabi kasi, sinasabi natin na yung minister, matututunan niya yung ibig sabihin ng submission doon mismo sa pamilya sapagkat yung utos ng Diyos na wife must submit to their husbands ay yung level ng submission ng wife ay kagaya ng submission ng church sa Lord. Sa Lord. Ayan, no? Amen. So, kung meron man dapat matutunan na submission ang isang leader, nagsisimula to sa pamilya. Ayan. So, maintindihan niya yung kahulugan ng submission kapag nakikita niya ito doon mismo sa pamilya niya. Ayan. No? Kagaya ng sinasabi dito ng Panginoon na yung ani Apostol Pablo na yung level ng submission ng wife ay dapat naka-level siya doon sa level ng submission ng church sa Lord. The same thing, yung pag-ibig ng husband ay dapat yan ang pag-ibig ni Kristo sa church. Paano po ba umibig si Kristo sa church? Sabi niya, ibinigay niya ang kanyang buhay para dito. Ayan. So, ganun din po sa husband na matututunan niyang magkaroon ng practical na application ng pag-ibig pagka minahal niya yung kanyang asawa at willing siyang ibigay yung buhay niya sa kanyang asawa kagaya ng ginawa ng Panginoon. Kaya kung ito'y ginagawa niya sa pamilya niya, if he is doing this to his family, to his wife, to his children, no? So hindi napakahirap para mangyari din to sa church. Ayan, no? How can he instruct the husbands in the church kung siya mismo hindi siya marunong? How can he instruct the husbands in the church to love their wives kung siya mismo hindi niya alam kung paano? Di po ba? Hello? Are you getting the point, mga kapatid? Tama po, Pastor. Opo, Pastor. Kasi matututo po tayo sa experience. Sa family. Opo, sa family. Opo. Hindi maituturo sa church ng minister yung kung paano mag-submit ang wife kung yung wife niya mismo hindi rin marunong mag-submit sa kanya. Ayan, nakita po ba natin? So, kaya nga sabi diyan sa unang stanza natin is that we clearly see that family life cannot be divorced from the ministry of a pastor and missionary. Hindi po pwedeng maihiwalay, no? Laging magkakambal yan eh. At in the family, we learn to obey, honor, and respect our parents. So, lahat po yan yung, kumbaga, ang unang-unang eskwelahan ng pagkakatuto ng obedience ay nasa pamilya. Yung paggalang nasa pamilya yan. At pagrespeto sa mga magulang ay sa pamilya lahat yan. Minsan nga siguro ang tanong bakit kaya doon sa eskwelahan hindi natututunan yung respect? Ba't hindi tinuturo yung respect sa eskwelahan? Abay, unahin muna sa pamilya yan, hindi sa eskwelahan. No? Dapat matuto yung mga bata ng respect and honor, hindi doon sa eskwelahan, kundi dapat sa pamilya. Then sabi po dito, there can be a proper balance between the church and the family if, ibig sabihin lamang nito is that kung nagsisimula ito sa pamilya, kaya napakahalaga na ito'y sa pamuhay ng minister. Naalala niyo po yung unang statement kanina? Yung unang statement kanina na bakit kailangan ng balance? Because the family qualifies or disqualifies a person for church leadership. So in other words, if you cannot
you cannot organize your family, you cannot lead your family well, then that will automatically disqualifies you to become a leader. Ayan. Now, let's go. Any question po doon, mga kapatid? Or pwede pong magtanong. Opo, pwede po, kapatid. Pastor, na-mention nyo kasi kanina na hindi ko alam kung talagang requirement siya or may exception siya na yung maging minister o missionary dapat talaga married. Kasi Pastor, based din kasi sa observation ko at sa mga naging experience ko din. Kasi marami ding mga pastors and leaders of the church who are actually single. At kung tingnan mo din naman yung ministry nila, effective sila. And besides po kasi Pastor, kasi iniisip ko, parang medyo taliwas siya dun naman sa requirement ng Roman Catholic. Kasi priests are not allowed to get married. They have their vow of celibacy. Kasi ang idea naman doon, though I'm not really sure, ang sabi nila is mas effective kasi sila if they remain single. So, ano po talaga, Pastor, yung stand ng church natin dito? Is it that bago ka maging pastor, dapat talaga married ka? Or what po? Kung ibabase po natin sa Bible yung requirements ng pagiging elder po. Elder, pinag-uusapan natin dito, kapatid, no? Elder. Kung pagbabasehan natin yung requirements para sa isang tao maging elder, kailangan talaga family siya. Also, Pastor, elder talaga. So, I got you wrong kung elder. Kasi ang iniisip ko, yung pag maging minister ka or ano. So, elder po yung pinag-uusapan natin. Opo. Elder po yun. Ang pinag-uusapan po natin doon. Ngayon, halimbawa, missionary din, no? Halimbawa, missionary ka. At you want to assume the position of an elder, you make sure na ikaw ay may pamilya din. Kasi once you become a missionary and then later on you will be leading a church, halimbawa, nag-lead ka na ng church, at single ka, how can you teach families regarding submission, love of wives at the later end, di ba? Otherwise, kung ikaw ay isang missionary, you have to train people to become elders. Yun yung kailangan mong gawin. Kailangan mong mag-train ng elders para sila mismo yung magiging leaders to train also or to do counseling for families. Yun po yung advice ko doon. Okay po, Pastor. Hello? Okay po, Pastor. Thank you po. Opo. Kasi kung titingnan natin yung Bible, kapatid, is that pagdating sa eldership, there is no nothing there na reference natin na hindi siya family man. Bakit ko po nasabi? Sapagkat ito pong si Pablo is a Pharisee. So because he's a Pharisee, lahat ng concept about church organization, minana niya doon sa kanyang concept about being a Jew, being a Pharisee, being a part of the Sanhedrin, or being a Pharisee. So Jewish yung background niya. So pagdating sa pamumuno sa church, yung pag sinabing elders or overseers, yung concept na yon galing dun sa background niya as a Jew. Ayan. So, alam natin na doon sa Old Testament, elders are always family men. Ayan po. Alright, so welcome natin si Kuya Ed. Kuya Ed, buti nakarahabol kayo. Pwede niyo pong i-on yung microphone niyo, Kuya Ed. Ayan po, si Kuya Ed, siya po ay dating kasama ko po sa Jeddah, JF Jeddah.
Alright, so tuloy po tayo mga kapatid. Let's go to the question. Let's go to, sabi dyan, let us look at some of the things we can do to balance church and family. Ayan. Okay, pabasahin naman natin po si Sister Juvie. Pakibasa po. Prioritize the family. Scripture commands us to attend to the needs of our families, physical, financial, material, emotional, and spiritual. The church needs to see the example of godly headship in the home of its leaders. This includes placing importance to the things that are important to your family, like birthdays, anniversaries, school events, vacations, and other non-academic activities. This will affirm their worth to you. Our family should not feel that they are competing with our calling. They should rather be partners with us. Set the standard in the church. Okay, praise God. So ito yung command sa mga ministers, no? Sa mga ministers o maging sa workers man po, no? Hindi lamang po limited ito sa mga naglilingkod na kagaya ng mga pastor, mga elders sa church, maging sa worker man, ano? Manggagawa tayo sa Panginoon. Prioritize the family. Tanong ko si Kuya Romel. Kuya Romel, ano po yung pagkaintindi niyo pag sinabing prioritize the family? Narinig ba tayo ni Kuya Romel? Opo. Narinig mo po ako? Opo, narinig kita, Brad. Prioritize the family. Parang you should not neglect yung pamilya mo dahil lang may ministry ka. Kailangan sila pa rin yung nasa una. Parang ganun po. Okay. Praise God. Ibig bang sabihin, pag sinabing prioritize the family, let's say, sa church, merong mga kapatiran na, let's say, ito halimbawa lang, Brad, no? Ito halimbawa lang. Sa church, may mga nangangailangan ng, sabihin natin, financial. Yung pamilya mo, kailangan din ng financial. So, dito natin titingnan, paano natin ipaprioritize ang family. Ayan, si Kuya Ed. Kuya Ed, hello. Nakikita mo po ba kami? Ayan, yan po si Kuya Ed. Galing po siya ng Philippines. At si Ate Lucy. Andito na po sila sa Auckland. Taga JF po sa Jeddah. Ayan. Kuya, Good evening. Okay. Good evening po. Alright, tanong natin po si Kuya Romel. Kuya Romel, dun sa tanong natin, halimbawa, may pamilya sa church na may pangangailangang financial, tapos ikaw may financial need din. Anong gagawin mo pagka i-apply natin yung prioritize the family? Pastor, saganang akin lang ha. Could it be blood is thicker than water? Parang ganun to. Okay. So, ibig sabihin, unahin mo yung pamilya mo. Ano na ibig po bang sabihin? Hindi po. Siyempre po, according to the situation, Pastor. Okay. Sino po yung nagsasalita kanina? Ako po, Pastor Roger. Oh, Kuya Roger. Opo. I just want to cite something po, dito po sa prioritize the family. What my understanding po yung have to determine the order for dealing the relative importance of the family. Kung ano po yung top priority. I-determine po natin kung ano po yung most important. Kung important po muna dun sa family, then we have to deal with it. Let's say, i-classify po natin siya based on the importance and necessity. Sabihin na natin parehong legitimate yung need. Opo. Opo. I-determine po natin kung yung ano po yung immediate.
They are both important, but we have to determine po yung immediate na needs. Yung most important, ika-classify po natin. Meron po kasi ako naalala eh. Ito yung nangyari sa Philippines eh. Merong isang pamilya na sabihin na natin, although hindi naman siya kasali doon sa church, na kapitbahay lang, at nangailangan siya ng pera. Tapos, doon sa, lumapit yun sa pastor. Ngayon, yung pastor naman is may kailangan din pera para sa kanyang pamilya, sa pangmatrikula ng anak, di ba? So, ang nangyari ngayon is that sabi niya doon sa asawa niya, sige, bigay muna natin yung yung pangmatrikula ng anak. Manghiram na lang tayo para hindi naman kawawa itong nangangailangan na to. Ayan. Tapos later on ay na-realize niya na yung pinahiram niya ng pera ay hindi naman talaga totoo na kailangan niyang ayan, no? So ito yung sinasabi natin na kung minsan ay napapahamak yung pamilya. Ayan, Kasi no? Pastor, may ano lang po ako, Pastor. Kasi hindi naman po necessary din po, Pastor, na i-compromise po natin yung needs ng family. Pwede naman po, Pastor, yun na kasi pareho po yung situation, may pangailangan po itong kapatid na to financially, yung family nangailangan din. Pwede naman po yun, Pastor, pamanhid doon sa church members po if ever. Yun, amen. Yung need po nung kapatiran na yun. Ayan. Pwede po, maganda rin po yung sinabi po ni Brad Robert. May dadagdag lang po ako, Pas. Kasi meron pa akong kakilalang gano'n na pastor po siya. And then the tendency is, yung sinasabi po ba na love the Lord your God with all your heart, yung unahin mo muna ang Panginoon bago ang lahat. So parang dinidibdib yun ng kadalasan po ng mga pastor to the extent na nane-neglect na po yung family. Ang nagiging resulta po ay nagre-rebelde yung family, especially pag wala ka ng time, nauuna mo na yung church, nauuna mo na yung mga members na mas nangangailangan. Tapos parang sinasacrifice mo na yung kailangan din ng pamilya dahil ba sa yung hinahawakan mo rin na salita ng Panginoon na God will provide. Pero nasisira naman yung testimony mo sa family mo dahil nakikita nila magaling ka sa ibang tao, pero sa family mo, parang hindi na nila nararamdaman na may Diyos. So, kailangan balansihin, pakita mo talaga na kung yung uunahin mo nga ang Panginoon, pero ang sinasabi ng Panginoon sa'yo, unahin mo rin yung pamilya mo. Parang, yun nga, tama po yung tema na balansihin. Amen. Sino pong gusto mag-share pa doon? Ako po, Pastor. Amen po yun, maganda po yung sinabi na kasi minsan sabi nga natin, ang top priority natin is yung ating Panginoon. Kasi parang titignan natin, magkukomplex siya eh. Mawawala yung, sabi nga kanina ni Sister na, yung pinangahawakan. Pero may mga pagkakataon po talaga na kailangan, sabi rin ni Kuya Roger kanina, is yung kung sino yung mas may pangangailangan. Hindi naman siguro maging kasalanan yon na yung madetalye kung ano ba talaga yung needs. Gusto ko lang pong mag-share ngayon kasi parang tinatamaan ako eh. Dahil meron pa akong pinapaaral na pamangkin at ito nga po, kausap ko siya nung last time at humihingi na naman siya ng pangmatrikula niya. Then suddenly, tumawag naman yung isang pamangkin ko na kailangan din daw ng pera. At mag-i-start naman siya sa trabaho niya.
kailangan daw ng pangpa-uniforme. Ngayon, nakita ko yung balance yung sinasabi nyo. Ano ba yung magiging top priority ko rito Amen. sa dalawa na to? Oo, paano ko ba yung pa-prioritize ko ba yung ngayon lang tumawag sa akin na nangangailangan, ora-orada, or ito kasing isa, graduating na. Kailangan daw niya panghuling matrikula niya na. So, medyo binabalansi ko nga po ngayon habang nakikinig po ako. At for my own decision po, parang top priority ko yung pinag-aaral ko eh. Parang tama po ba yung assumption ko doon? Amen. Amen po yun. Well, yung sa'yo, Brad, yung kay Brad William kasi, kumbaga external na yun eh. Ito ay tungkol sa pamilya mo mismo, yung personal na family mo eh. Yun, so yung sa labas ng family niya, may dalawang kamag-anak siya na nangangailangan. So ngayon, siyempre, kung kaya mong suportahan pareho yon na hindi maapektuhan yung sarili mong personal family mo, okay lang yun. No? Halimbawa, sinuporta mo yung dalawang family, yung dalawang nangangailangan na yun, pero later on, yung naman sarili mong pamilya magsasuffer dahil wala ka namang financially, makakapusing ka na rin, then you have to make a judgment, no? Doon, magkakaroon ka ng judgment. Kung kailangan mong i-drop yung isa, ituloy mo yung priority doon sa isa. Now, pati yung doon sa, halimbawa, pati doon sa, miski sabi natin doon sa single na nangangailangan din, kung minsan, bawa, may dumating na humingi siya ng tulong. Kung kaya mo tulungan, di tulungan mo. Pero kung halimbawa, hindi mo kayang tulungan dahil yung family mo magsasuffer, then I think you have to consider another option para doon. Hello? Amen po. Amen po, amen po. Sister Leia, meron siyang sinasabi. Sister Leia. Mag-comment lang po ako dun kay Sis Jovi kanina po, Pastor. Yung sa love the Lord with all your heart. Sa aking pagkaintindi po kasi, Pastor, tama naman po talaga yung command na love the Lord with all your heart, with all your understanding. Tapos, diba sabi rin sa Bible na yung if mahal po natin ang Panginoon, unahin natin siya sa ating pamilya. So, di ba mayroon yung example pa doon na you cannot be my disciple kung hindi mo iiwanan, hindi mo, kung unahin mo yung family mo, parang ganun, Pastor. Tapos, pero hindi po ibig sabihin noon na ang nasa Bible is yung si God and your family. Pero hindi po ibig sabihin na yung family mo at saka yung church or other members, I think may interpretation po sila dun sa sinasabi na love the Lord with all your heart, na ang ibig sabihin ay yung uunahin mo na ngayon yung church, kasi wala naman po tayong makikita sa Bible na unahin natin ang church in place ng ating family. Kasi nga po ang pagkakaintindi ko sa mga nababasa ko po sa Bible is that yung first ministry po natin is ang ating family. Yun po. Actually, pareho lang kayo sinasabi ni Sister Juvie. Opo. We know that, sabi nga, di ba kanina binasa natin na yung church, yung family is the microcosm. Amen. Diba? Amen. Microcosm. Smaller unit siya of a local church. So bilang isang worker ng Panginoon o isang elder ng church, we make sure na maayos yung pamilya natin. Ayan, no? We make sure na physically they are well. Halimbawa, yung anak mo may sakit. Tapos yung isang kapatiran din, yung anak niya may sakit. Walang magdadala sa ospital. Ito, anak mo may sakit din. Ano gagawin mo ngayon? Sabihin mo sa anak mo, sandali, puntahan ko muna yung anak, dalhin ko muna sa ospital. Yan yung mga practical na nangyayari. So, anong gagawin mo doon? So, you have to check for another option. Hindi pwedeng iwanan yung anak mo. So, ang gagawin mo is that try to find someone who can
look after that other family. Ayan, no? Otherwise, pagka once na iniwan mo yung pamilya mo, may sakit yung anak mo. Nangyari po sa akin yan eh. No? At siyempre, na-break yung heart ng wife ko na meron din sakit yung kabila. Buti pa yung iba. Sasabihin ng wife mo ngayon, buti pa yung iba. Mahalaga sa'yo, pero kami na pamilya mo, pinapabayaan mo kami. Ayan. Hindi dapat mangyari yun sa atin. No? So, ang gagawin lang natin doon is let us look for some other options na i-endorse natin yung situation na yun sa ibang kapatid. Brad, baka pwede naman ikaw muna doon sa kabila doon. Tingnan mo, yung kapatid doon, wala siyang masakyan papunta sa ospital. Or kung talagang wala na talagang option na iba, tawag ka na sa 111. O, ito, 111. Tawag ka na sa 111 para pick upin. Ayan. So, yun lang po yung ating makikita natin na practical applications. Itong prioritize the family. Sabi niya, Scripture commands us to attend to the needs of our families. Yan. Scripture commands us. Ayan, no? Scripture commands us. Sabi po dyan, no? So, we have no option dito because pamilya natin mismo. May sinasabi nga si Pablo kay Timothy, sabi niya, na pagka nineglect mo yung family mo, you are worse than an unbeliever. Amen. Pag nineglect mo siya. So, nawalan ng saysay yung pagiging minister mo. So, the church needs to see the example of godly headship in the home of its leaders. Kasi yung church po mismo, dahil ikaw yung leader, nakatingin sila sa iyo for leadership They look to you for leadership. An example, a role model ka So, because you are a role model to them, yung nakikita nila sa iyo ay ginagaya din nila. Halimbawa, nakita nila sa iyo ay, si pastor, iniwan niya yung pamilya niya. Gagawin ko rin yan. Kumawa na yung pamilya. Nalala ko na nasa Saudi ako, meron akong na-encounter doon na isang kapatiran. Sabi niya, full time na ako sa Philippines. Sabi sa ganun. Oo, pupunta ako sa bundok. Paano yung pamilya mo? Bahala ang Panginoon sa kanila. Nakakatakot yung mga ganun mga statement, kapatid, no? Hindi ganun, no? So, this includes placing importance to things that are important to your family, like birthdays. Ayan, no? Birthdays, anniversaries, school events, vacations, and other non-academic activities. Kaya nga pagka may isang kapatid, sabi niya, Brad, birthday ko bukas, di ko makaka-attend. Sige, Brad, birthday mo. Okay lang yan. Kasama pa naman tayo sa susunod. Hindi naman last and Hindi naman tayo huli na magkikita tayo, di ba? So, yung mga ganun mga bagay. Lalo na pag kayong asawa, sabi niya, Brad, yung asawa ko nagyaya sa akin doon sa doon sa bilihan ng doon sa Dressmart. Dressmart. Yan. Sige, Brad. Sabi, sige, birthday niya kasi ngayon. Sige, Brad, dali mo pa sa ganito, dali mo pa dyan. Yan, lubos-lubosin mo na. Ayan, no? Ganun po, mga kapatid. Pag lang naman pong linggo-linggo birthday, Wag lang linggo-linggo birthday. Totoo yun. Wag lang linggo-linggo birthday dahil hindi na totoong birthday yun. Yeah. Then, this will affirm their worth to you. Ito yung magandang sinabi dito, no? Na mafe-feel nila sa sarili nila na napakahalaga nila. And of course, what will happen is that yung result nito napakaganda They will actually support you all the more kasi nakikita nila yung support mo sa kanila. Kaya nga po ako nagpapasalamat din ako. Hindi sa pagmamayabang mga kapatid, no. Kaya natutuwa ako sa mga anak ko kasi na full support din sila sa akin. Kasi pagka may kailangan sila, sige. So, nandun yung full support ko sa kanila Pati kay sister wife Pag sinabi niyang sabi niya, punta tayo sa sa Westfield. Sige, wag ka lang pumunta doon sa wag ka lang pumunta doon sa Michael Hill, okay lang.
Mahal doon, Pastor. Baka bagong sahod naman, Pastor. Si Sis. Hindi naman siya. Umiiwas siya doon sa mga ganun. Alam niya naman. Alam niya kasi mapapagalitan na siya pagka pumunta siya doon eh. Okay. So, yun po yung mga halimbawa no, na how we can prioritize our families. Bibilisan ko po mga kapatid. No? Number 2, Sister Yvonne, pakibasa po. Relieve the family of unfair expectations. Do not put pressure on them by reinforcing this on the family. Do not showcase them to the church. Our job is to raise them to be godly. However, let us allow our kids to grow normal. Remove from the family the pressure to perform. Love them, motivate them, assure them, validate them, and support them. Ayan. Ano po yung ibig sabihin po dito na relieve the family from unfair expectations? Sister Yvonne, ano po yung pagkaintindi niyo, kapatid? Opo, yung katulad din ito kanina, parang katulad ng isang section kanina. Kasi pag for example, worker ka sa church, parang tingin ng mga tao sa mga anak mo din, parang dapat active din sila sa church or palagi silang nasa limelight, palaging kasama sa mga for example, music ministry, yung nakikita sila na active sa church. Kaso, merong iba talagang attitude, yung hindi naman attitude, personality ng ibang mga anak na hindi sila, parang introvert sila. So, parang nagiging problema din sa kanila kasi minsan pinipilit natin na hindi naman yun ang gusto nila. Baka gusto nila iba yung talent nila. So, dapat hindi sila i-pressure to perform. Dapat daw, mahalin natin kung ano sila. Kasi minsan meron din silang kakulangan, i-motivate lang natin sila. Yun po, support. Amen. Praise God. Tama po yun, kapatid. Yung sinabi pa nga dyan, do not, ano ba yung showcase? Parang, di ba minsan po, merong mga parents na grabe yung, ipinagmamalaki talaga nila yung mga anak. Hindi naman din natin yan may aalis din sa parents. Pero minsan kasi sumusobra din na parang gusto yung mga anak nila palaging sikat, palaging sila yung magaling. Kasi para sabihin magaling din yung parents. Nakaka-pressure yan sa mga bata eh. Marami akong nakitang mga ganyan. Hindi lang sa church, especially sa Filipino values. Gustong tapuan palagi yung anak, palaging sila yung may mga awards. Kasi para sabihin, kasi kung hindi magagaling yung mga parents, yung parang ganun. Dapat hindi tayo ganun. We must love them for what they are. Yun po. Amen. Amen. Praise God. Ayan, tama po yan, no? Do not showcase. Yung showcase ka, no? Parang ginagawa mo siyang business, eh. Parang bang yung dinidemo mo sila. Ayan, no? Ibenta mo, Pastor. Pinupush. Pressure. Pinupush mo sila, dinidemo mo sila. Ayan. Amen. Totoo po yun. So, anong nangyayari tuloy? Under compulsion sila, no? So, anong nangyayari? They are following you because of your authority. So, hindi na love yun. Amen. Ayan, no? Hindi na pag-ibig yun. Then, pangatlo po, mga kapatid, is ito. Kuya Roger, pakibasa po. Apo. Communicate. Real communication takes time. As excellent counselors and public speakers, leaders must find a way to initiate communication with the family members. By doing so, we make them feel safe to open themselves to us too. Included here is our initiative to lead the family into prayer. This will instill in their hearts oneness of faith. Amen. Praise God. Napakahalaga po ng communication. Amen. Di po ba, mga kapatid? Ayan. Kasi dito sa communication, it is only made possible pagka meron ka talagang time sa kanila. Kaya napakahalaga na magkaroon ka ng time para sa gano'n ay talaga makapag-communicate ka. And the more you communicate, actually, the better. Amen. Alright, so agree po ba tayo dito? Communicate? Amen po.
Pati sa asawa natin, no? Lalo sa asawa natin, pagka meron kayong ika-counsel na kapatiran, make sure na alam ng asawa nyo, huwag nyo itatago. Amen. Okay, kasama po. Okay, sama nyo. Ayan, no? Ayan, kailangan dapat alam niya yung mga ginagawa mo. Para sa ganun ay hindi siya magduda. No? Amen. Then kung minsan nasisira yung relasyon dahil may mga bagay na nakatago. Siguro sa ibang mga kapatiran na hindi pa nila masyado na-encounter to, pero pag the moment na ikaw ay naging pinuno na ng isang iglesia, naku, kailangan lalo kang dapat maging transparent. Amen. Openness. Opo, totoo yun. So number 4, at ito, invite na naman si Kuya Ed. Kuya Ed, pwede bang basahin nyo? Si Kuya Ed. Si Kuya Ed, naging kasama ko to sa elder po to, si Kuya Ed sa Jesus First po. Sa Sector 1, sa Jesus First. Kuya Ed, paki-on mo lang po yung microphone nyo. Kilala ko po siya. Diyan po sa portal nyo, Kuya. Makikita niyo dyan. Katabi po nung nakikita niyo yung camera, yung webcam nyo, meron parang hugis microphone, i-turn on nyo lang po yan. Hindi makita yata ni Kuya Ed. Sige. Kumuha muna tayo ng kapalit ni Kuya Ed habang hinahanap niya. Kuya Tito, ibasa po, number 4. Sige po, basta. Number 4, be sensitive of their needs. Each member of the family is unique, and as such, they have their own individual and unique needs. Learn to be sensitive and discerning. Let us be involved in their needs. Be considerate and understanding also. Let us treat them with respect and honor. Ayan, praise God. Tama po, no? Be sensitive. Ano ba ibig sabihin ng be sensitive of their needs, Kuya? Dapat po maging tayo matalas din yung natin na pakiramdam sa pangailangan ng pamilya natin So hindi na natin kailangan magsalita sila, di ba? Hindi na gusto advance Ako ina-advance ko na. Ako pa naunguna Amen. Praise God. Opo, tama po yan, kapatid. No? So, kailangan maging sensitive nga tayo. Sabi nga dito maging discerning tayo. Ayan, pagka once na yung asawa nyo hindi na kumikibo, alam nyo na ibig sabihin nun. Amen? Amen. Hello? Pag hindi na siya kumikibo, alam nyo na ibig sabihin nun. At kailangan bumawi na kayo. Mayroon kayong daladalang pasalubong para medyo mapakibo nyo siya. Amen? Ayan po, no? Be considerate and understanding. Sabi niya dito, no? Basahin ko lang po, no? Meron akong dito Kopya ko number 4. Each member, hindi ko mabasa kasi ng tuloy-tuloy. Each member of the family is unique and as such, they have their own individual and unique needs. Learn to be sensitive and discerning. Lalo na po yung mga wives na kuminsan ay dinalaw sila ng kanilang periods. Kuminsan, di po ba? Maging discerning tayo doon. And let us be involved in their needs. Ayan, no? Yung sinasabi ko sa inyo kanina, mga household chores. Ayan. Kung kinakailangan kayo yung in charge sa paglilinis, pag huhugas ng pinggan, maghugas ka ng pinggan. Ayan. Be considerate and understanding. Lagi ikaw, Brad? Naku, huwag mo sasabihin na laging ikaw. Otherwise, sasabihin niya din sa'yo, lagi nga ako nagluluto din Joke lang po.
Let us treat them with respect and honor. Ayan po. Honor. Pagka medyo tumaas yung boses ni Sister Wife, abay, bumaba ka na. Nandito pa naman siya ngayon nakikinig. Ano ba? Opo, pagka tumaas yung boses, medyo bumaba ka na. Alam mo lang kasunod nun. So, maging discerning talaga. Then, lastly, Respect and honor. Check your wala, spirit. mukhang nawala si Kuya Ed sa nawala si Kuya Ed. Lalo nawala. Ali yata yung napindot po eh. Ay, Quit. lalo nawala si Kuya Ed. Na-offline siya lalo. Okay, ayan, Kuya Ed, dyan na siya. Dali po Kasama natin siya sa prayer meeting bukas eh. Kuya Ed, okay na ba yung microphone nyo? Pakibasa nyo na po yung number 5 kung okay na po. Wala, hindi ata makapasok si Kuya Ed. Okay, Kuya Robert, ikaw na po. Okay. Number 5 po, Pastor. Apo. Eh, nandiyan na po si Kuya Ed po. Ano ba? Nandiyan na po. Sandali, tingnan natin. Kuya Ed, andyan na pala. Yung microphone niyo po, pwede niyong i-on. Ayun, ayan. Kuya Ed, pakibasa niyo na po yung number 5. Okay. Number 5 po. Check your spiritual barometer. Most important in the quest to regain balance in the family and ministry is you need to check your spiritual standing in the Lord. The condition of your heart give us indications if it is healthy or not, starving or full, sad or joyful, heavy burden or light, suffering or merry. It is important that our soul will not suffer at the expense of such external activities that internal things are neglected. This can eventually affect our effectiveness in leading our families in their spiritual needs. Amen. Hello. Salamat po, Kuya Ed. Tanong ko lang po ay ano ba yung barometer? Ano po ba yung trabaho ng barometer? Measuring. Measurement. Weather. Yung check kung mainit o malamig. Sukatan. Sukatan ng weather, no? Measure for atmospheric pressure. Tama po. Kaya sabi dyan, meron palang spiritual barometer. Ayan. At tama po, kaya nga po may loading siya. Most important is the quest to regain balance the family and ministry. You need to check your spiritual standing in the Lord. Kung minsan kasi nangyayari po, mga kapatid, yung mga manggagawa o mga leaders na nagsisilbi na lang sila dahil obligasyon nila. Posible ba mangyari yun? Amen. Posible pa mangyari yun, mga kapatid, no, na nagsisilbi tayo sa Panginoon, pero actually, parang naglilingkod tayo dahil obligasyon na lang to. Ayan. So, kailangan, sabi diyan, the condition of our heart gives us indications. If it is healthy or not, starving or full, sad or joyful, heavy burdened or light, suffering or merry. It is important that our soul will not suffer at the expense of too much external activities, that the internal things are neglected. Ano po ba yung external activities? Brad Fordy, ano sa'yo tingin mo yung external activities? And spiritual. Sabi ko lang po ulit, Pastor, the condition of our heart gives us indication if it's healthy or not, starving or full, sad or joyful, heavy burden or light, suffering or merry. It is important that the soul will suffer expense too much external activities. And the internal things are neglected. External po yung activities, yung mga physical na panlabas po lamang, pero ang importante po yung sa kalooban po natin. Non-spiritual. Amen. Yung external activities, pagka sinabing external, pati yung Bible study natin, yung fellowshipping natin,
yung ginagawa natin sa church, anything na external. Yung internal naman, ito yung devotion mo sa Panginoon, yung prayer life mo, ayan, yung personal study mo sa Panginoon. Ito po internal yon. Kung minsan, napakarami na natin activities sa labas na yung mismong internal things para sa ating personal relasyon sa Panginoon ay napapabayaan na natin. Yan po yung ibig ko pong sabihin po dito. No? Actually, ito dinagdag ko na lang dito. Mahalaga po na ma-maintain natin yung relationship natin sa Lord, yung meditation natin. Kasi once na ikaw ay totally intact doon sa relasyon mo sa Panginoon, nadidiscern mo kung talagang yung ginagawa mo sa church ay ito'y sariling kalakasan mo na lang o baka mamaya yun nga, sarili mo na lang katalinuhan o kalakasan na lang. Di po ba? Pwede mangyari yun Pastor, kailangan po yung mga gawa natin sa church is glorifying to the Lord and acceptable sa mata mo according sa kanyang kaparaanan po. Minsan po, tama po sabi niya, minsan po kasi gawa na lang po ng gawa, nangyayari, parang automatic na lang, para na lang robot, pero yung personal na relationship sa Panginoon, yun po ang nagsasuffer, which is pinaka-importante po talaga. Amen. Which is ang magiging result nun, pati family mo maapektuhan. Amen. Amen. Yan. So, conclusion, basahin naman natin si Brad Julius. Brad Julius, pakibasa po. Conclusion. There's no shortage of challenges in the ministry as well as in the home. It is sad that sometimes ministers work hard at one and not at the other. That is not God's intention for us, His children. As we tirelessly labor in the ministry, let us not fail to work hard for the success of our families as well. As we exert our effort to express love in the church, we have to also create an atmosphere of love at home. To God and to us at FCM, real success is success in both the family and in the ministry. Okay. Tama po ito, no? At bilang karagdagan nga po, mga kapatid, is that yung pagiging busy natin sa church does not indicate na intense yung condition. Intense yung condition natin ng spirituality. Sabi ko nga po dito, it is always our total dependence upon the Holy Spirit, kneeling down on our knees, listening to Him in our utmost intimate time with Him, where we put our family first, who are the first recipients of our servanthood. Ang sinasabi ko po dito, dapat yung unang recipients ng servanthood natin ay ang family natin. So that we can also serve others. And kung we cannot serve our families, then we cannot also serve others effectively. Kaya sabi yan, as we exert all effort to express love in the church, we have to also create an atmosphere of love at home. To God and to us at JFCM, real success is success in both the family and in the ministry. Amen. So, balance po siya, mga kapatid. So, any question po, mga kapatid? Kailangan nyo po ba ng kopya nito? Opo, Pastor, mas maganda. Sige po. Igagawin ko po is ilalagay ko siya sa Word document para hindi, kasi ito, ang copy lang natin po ay PowerPoint copy. So anyway, meron na po akong Word document dito na ginawa. So I will just email this to you. Salamat po sa inyong pagsubaybay, mga kapatid. Salamat din po, Pastor. At sa susunod po na talakayan natin, huwag kayong mawawala. At salamat sa... Ano po, kapatid? Balitaktakan. Opo, tama po yun. Parang nasa sinabi.
Opo. Pasensya na kayo sa ating radio station na minsan ay putol yung ating frequency. O sige po, mag-pray na po tayo mga kapatid. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa aming mga natutunan muli sa gabing ito tungkol sa kahalagahan ng pagbabalance ng aming paglilingkod, Panginoon, sa church at saka sa family. Naunawaan namin, Panginoon, na sa aming pag-aaral ay unang-una na dapat makita yung tunay na paninilbihan ng isang lingkod ng Diyos sa kanyang pamilya. Pang maging epektibo po siya sa kanyang paglilingkod sa iglesia. Salamat, Panginoon, sa aming natutunan na ito at saan man kami nagkulang sa aming pamilya, turuan mo po kami, Panginoon, na matutunan namin ayusin ang aming families, O Lord. Mamahalin namin ang aming mga asawa kagaya ng pag-ibig ni Kristo na kanyang ibigay ang kanyang buhay para sa iglesia. Gayun din, Panginoon, na matutunan naming bigyan ng pansin at pakinggan ang mga karaingan ng aming mga pamilya upang sa gayon, Panginoon, ay matutunan din namin na maituro ito sa aming pong mga pinaglilingkurang iglesia. Salamat po sa gabing ito. Pagpalain mo po ang bawat kapatid na nakasama namin sa aming pag-aaral at sa susunod na linggo ng aming pagsasama-sama muli ay pagkalubang mo kami, Panginoon, na mga katuruan na aming muling pag-aaralan. Sa ngalan po ng Panginoong Hesus, ito pong aming dalangin. Amen. Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Mga kapatid, yung pong pag-aaralan natin tungkol sa pre-wrath ay praise God, dumating na po yung unang libro at hopefully the other books will be following soon. At siguro by November or before December siguro ay makakapag-start na tayo. Amen. Salamat po and God bless you all. Good night po. Yeah, po. Thank you. Salamat Yeah. po. Salamat po. Bye, Kuya Ed. See you tomorrow. Bra-